Ngayon po, dako na po tayo sa ating mensahe na tunay nga po ang ating salita nag-umpisa po tayo sa ating Philippians 3:13-14 na tunay nga ito pong aklat ng Pilipos tunay po natin pag-aralan upang maunawaan natin kung ano po ang gustong ipabati sa sulat po ni Pablo mula po sa mga taga-Pilipos. Sinulat niya ito noon at sinulat niya ngayon para po sa atin. Dahil tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa pagbasa ng ating banal na salita mula po sa aklat ng Pilipos, talata 2, 1-3 po. Ang version ko po ay magandang balita. Kung man po yung version nyo, sundan nyo na lang po tayo. Amen po. Hallelujah. Kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakitisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at sa diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pangangad ninyong magintay niya. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit sa iba kaysa inyong mga sarili, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Jesus. Amen? Kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, sa halip pusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at maging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng karaniwang tao, nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa ngayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikalwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubos na paggalang, pag-ibig sa Diyos, sapagkat Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ito ang lahat ng bagay na walang pagtututol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapaglilang at mga masasama. Sa gayon, magsilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan, habang yung binabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ng pagdating ni Kristo, may pagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Kung ang buhay ko may naging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ko na inyong kagalakan. Umasa ako sa Panginoong Jesus na makakapunta ako riyan, si Timoteo, upang mapanatag ang aking loob kapag aking nalaman mula sa kanyang inyong kalagayan. Wala nang higit sa kanyang pakikisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay sarili nilang kapakanan at hindi kay Jesucristo. Kayo na rin na nakakaalam sa katapatan ni Timoteo, kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala ko papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako yung maasa sa tulong ng Panginoon. Ako rin ay makapunta riyan sa lalong madaling panahon. Iniisip kong kailangan ng pauwiin diyan ng ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa, kapwa, kawal ng Diyos ay sinugo ninyo upang magdala ninyong kaloob upang makatulong rin dito. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya.
Tunay nga siya nagkasakit at muntik nang mamatay, subalit tinabagan siya ng Diyos, hindi lamang siya kundi pati ako. Upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan, kaya nga nais ko rin makauwi na riyan, sapagkat alam kong matutuwa kayo, makita siyang muli, sa gayon mawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong ito tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunahan ang inyong kakulangan sa akin. Amen po. Let's bow and let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, Ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilain, Panginoon, itatanghal sa umagang ito dahil ang araw nito ay para sa iyo at ikaw ay aming itataas sa iyong pangalang kataas-taasan. Hallelujah, Lord Jesus, sa inyo pong kari at papurit po salamat, pagdakilat po kalalhati, O Diyos, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Father God, patuloy mo po kaming lumalapit sa kabagay ng trono. Humingi po kami ng kalinisan, kapatawaran na naman nagawa namin kalikot karamihan, Panginoon, na hindi nakalilugod sa inyong harapan, Panginoon. Linisin mo kami, O Diyos, ang bawat isa upang malaya kami makalapit sa bagay ng trono. Maging ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Alisin mo ang batik karumihan, Panginoon. Sabi mo, O Diyos, sa iyong salita, kung pinapayag namin ang aming mga kasalanan, maasahan namin ito'y lilinisin mo, patawarin mo ang aming kasamaan, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at matuwid. Lord, salamat po. Bless mo po ang iyong salita sa Filipos 2, Panginoon, 1-30, Panginoon. Gamitin mo ako, Diyos, sa iyong kapangyarihan. Balutin mo ako ng iyong dugo, Panginoon. Gamitin mo lang ako maging daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. At ang lahat ng makakarinig tayo pagpalain mo, Panginoon, sa araw nito, sa mga anggulo ng kanilang buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo kami ng kaunawaan, knowledge at wisdom, Panginoon, sa iwaga at lalim na yung ginagawa sa bawat sa amin. Maging mga kamangha-mangha na ginagawa mong himala sa bawat isa sa amin. Mga kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, sapagkat ito'y natapos mo na, Panginoon, para sa amin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga, ikaw po ang aming pupurihin, pasasalamat at dadakilain, O Diyos, sa aming mga buhay, sa kapangyarihan ng Ama, sa pagliligtas ng anak, at sa kakaibatnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sa unang pagkakataon po, na tunay nga sabi ko, Lord, ngayon lang po ako mag-preach ng chapter 2, 1-30. Na mahaba. Kasi po sa pag-preach ko, kukuha lang po ako na isang verse, dalawang verse, na tunay nga sumusobra po sa isang oras. E paano ito pong napakarami at napakahaba po ng verse na? Kasi hindi po ako sanay na mag-preach ng buong chapter. Ito po hinati-hati ko po. Sabi nga po sa outline natin na yan po yung Full exhortation, 1:27-18, pangangaral po. To stand firm and persecution, Philippos 1:27-30, to be united by humility, Philippos 2:1-4, to remember the example of Christ, Philippos 2:1-15, to be the light in the dark world, Philippos 2:12-18. Saka Paul Companion, Philippos 2:19-30. Ang mga kasama niya po, ang manggagawa, si Timothy at si Epaphroditus po. Na tunay nga po, iyan po yung pagkahati-hati po. Kasi po tayo po bilang isang mga pastor na ginagamit ng Panginoon. Kanya-kanya po tayong revelation na pinagkakaloob po sa atin. Pagabat ito po yung tema na ginagawa ng church natin na ipahayag ang chapter na inassign po sa bawat isa sa amin. Pero po, dahil sa pag-ibig at tabag ng Diyos, natunay nga, ito po yung pinagkaloob sa akin. Kasi po, ang pag-aaral ko po talaga namang
sabi nga, kung hindi po natin pag-aaralan to, hindi po natin maunawaan kung ano po ang gusto iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi po, pag ako po nag-aaral, i-share ko lang po, talaga pong kailangan po natin saliksikin verse per verse para maunawaan po natin kung ano po ang kapahayagan ng Diyos. So, sabi nga po, kung babalikan po natin yung message ni Pastor G, umpisa po sa Pilipos 1, na talaga naman po na nakita natin yung, sabi ko, ganun pala ang pag-share ng group by group. Amen po? Sabi po, itinuturo niya sa mga oposisyon na naranasan niya sa paglilingkod sa Panginoon, kabilang ng kanyang pagkabilanggo ay pagpapalaganap sa layunin ng Ebanghelyo. Inikayat niya ang mga membro ng Iglesia na magpakatibay, magkaisa, pagtanggol sa pananampalataya sa magandang balita po. Inikayat po ni Paul ang mga membro ng Iglesia na magkaisa at magtuon ng halimbawa ni Jesucristo na nagpapakababa upang pumulito sa mortalidad bilang halimbawa sa pagmamahal, pagsunod at pagkumbaba. Balang araw ay kikilalanin ng lahat na si Jesus ang Panginoon. Amen po. Sabi po ni Pablo sa kanyang sulat para sa mga Pilipinos, sa mga Pilipos, magpakatibay kayo at magpakatatag at magpakumbaba ang bawat isa. Mananampalataya ay isa puso at sa diwa ang kanyang balita. Amen po. Sabi po sa Pilipos 1, umpisa na po natin hanggang 4, pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan sa pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu at mayroong kagandahan loob at malasakit para sa isa't isa. Amen po. Na tunay nga itong first one na ipinakita po yung apat na parilala ng Panginoon. Sapagkat may kasiglahan, may kaaliwan, may pagkaisa ng Espiritu, mayroong kagandahan ng loob. Ito po dapat nakita po sa ating Iglesia, yung pagkakaisa po na may pagpapakumbaba po. Amen po. Share ko lang po sa aking trabaho po. Nung ako kami po, sabi ko, nung mabasa ko po to, ano ba ang goal natin sa ating trabaho? Tayo po ay nagkakaisa na may pag-ibig sa gawain natin. Kasi po sa garden po kami, na talaga naman nandong pagkilos ng Panginoon. Kung tayo po ay nagkakaisa, nandun po yung katangubayan niya. Kung ano po yung goal natin, ito po yung binibigay niya. So, kaya po pala na yung HR po namin, kasi sabi po, magpa-hold daw po kami ng picture na 2x2. Sabi ko, bakit pa kinukulit niyo ako? Eh kasi po, nakakalimutan ko magpa-picture kasi po yung iba po nakapagbigay na. Sabi ko, busy kasi ako sa trabaho kaya hindi ko makuha magpa-picture. So yung picture na po pala yun na ginamit po para sa yung number 1 na mabilis mag-out. So, glory to God. Kasi po, sabi ng mga operator ko, kuya, picture mo po yung nakalagay ko. Hindi ko napansin, hindi niya pa sinabi. Kaya pala nagmamadali sila na humingi ng picture sa akin. So, ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung tayo po nagkakaisa, na may pagpakumbaba, na tunay nga nandun yung katagumpayan na pinagkakaloob niya, yung goal natin para sa ating kumpanya, yung goal natin sa ating buhay, yung goal po natin sa ating church. Ano po ba yung goal natin? Ito po yung teksto natin ng Philippians 3:13 to 14. Na kung ano po yung goal natin, dapat ibigay po natin sa Panginoon. Unang-una, share the Word of God. Amen po. Sabi po sa 2 Corinto 1:5, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikisa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Amen po. Kung tayo po ay naghihirap, mas marami pa palang kaaliwan ang ating matatanggap mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Colossians 3:12, kaya nga dahil kayo hinilang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo maging mahabagin, mabait,
magpakumbaba, mahinahon at mabaptis. Po, dapat po bilang isang Kristiyano makita sa atin to, yung Colossus 3:12. Pagbulay-bulayan po natin to, yung mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Amen po. Sabi po sa Hallelujah Lord Jesus na tunay nga. Sabi po, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo. Sabi po sa Corinto 12:13. Hallelujah. Sabi po, maging Hudyo man o Hintil, alipin man o Malaya, tayong lahat ay binaptismohan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Amen po. Ito po yung Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Mayroong kagandahan ng loob at malasakit para sa isa't isa. Dapat po ito yung makita sa atin. Yung malasakit sa isa't isa. Yung sa may problema yung kapatid natin, gamayan po natin para maipakita natin yung tunay na pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus. Sabi po sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin sa bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen po. Pag nakita natin yung pag-ibig sa iglesia, maraming pagbabago ang mangyayari. Ang takot ay magiging kapayapaan. Ang kalungkutan ay nagiging galak. Amen po. Ito po yung nagagawa ng pag-ibig na nasa atin po. Nakikita ang katotohanan na doon ang presensya ni Jesucristo sa atin. Kapag ang pag-ibig ang namamagitan sa pagmamahalan, sa pamamagitan ng pag-ibig para sa isa't isa, nakikita natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating puso at sa diwa na may pagkakaisa ng layunin para ipangaral ang magandang balita po. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat yung pagkakaisa ay nakikita po sa ating iglesia. Nakikita po yung pagpakumbaba. Tingnan nyo, nung last anniversary po natin, nagkaroon po ng appreciation ng bawat isa. Dahil ito po'y ginagawa natin na hindi lang po para mabigyan tayo ng appreciation. Ginagawa po natin ito para sa Panginoon. Hindi po hinintay natin yung appreciation na ibibigay sa atin. Ito po'y kusa natin ginagawa para sa Panginoon. Kasi po siya, kusang ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin po. Dapat po maging uwaran ng bawat isa, ang bawat isang mananampalataya. Hindi lang po kami mga pastor, ang mga kapatiran, ang mga elder. Ang bawat isa nagtutulungan tayo sa pagmamahalan na may pagpakumbaba. Sapagkat ito po ang unang ginawa ng Diyos, ang magpakumbaba. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Sabi po sa pangalawa, sa Philippians 2:2, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, mapukulot kayo ng isang pag-ibig, magkaisa kayo sa puso at sa diwa. Amen po. Sa atin po bilang isang Kristiyano, dapat makita po ito sa atin. Sabi nga po sa Roman 12:16 po, hallelujah, magkaisa kayo ng salubin, huwag kayong magyabang, sa halip ay makisama kayo sa lahat ito. Amen po. Bakit po sinabi mga duka? Sapagkat dito po hinahalin tulad ang mga mananampalataya. Nung tayo'y kinuha mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan, tayo po isang duka, isang basahan. Ginawa niya po tayo malinis. Tayo po namuhay sa kadiliman at dinala sa kanyang kaliwanagan. Amen po. Sa unang Pedro 3:8 po, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. Napaksarap po ng namin talaga ng salita. Magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. Hallelujah, Lord Jesus. Dapat po makita po sa akin. Sabi po sa John 15:13, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig na isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kaibigan. Ito po ang Panginoon Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin po lahat, para maligtas po tayo. Amen. Sabi po sa Filipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag, sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ito rin ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.
Amen po. Ito po yung talata po natin. Sabi po sa Santiago 3:14 po, ngunit kung ang paghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo itong ipagmalaki at huwag ninyo ikaila ang katotohanan. Amen po. Alam naman natin na yung inggit at makasariling hangarin, ito po ay wala sa atin. Ito po ay madalas natin makita sa nakapaligid po sa atin. Bakit po? Dapat bilang isang Kristiyano makita sa atin yung liwanag, yung ilaw at asin at tayo po'y maging ilaw at asin ng sanlibutan. Kasi po isang mali lang po natin, sino po ang kabubulaanan? Ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po tayo. Bakit po? Dahil si Kristo po ang taglay-taglay natin sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Masyado kayo seryoso. At palakpak po natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Napakabuti niya sa ating buhay. Natunay nga. Sabi po sa Pilipos 2:4, pagmalasakitan ninyo ang pakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Amen po. Bakit po sinasabi ng Panginoon na pagmalasakitan natin ng iba? Hindi po ang ating sarili. Sapagkat yun po ang unang ginawa ng Diyos. Siya po ang unang nagmalasakit sa ating kapwa. Tayo po, nung wala pa po tayo sa Panginoon, nandun po yung pagmamalasakit niya. Hinango tayo, dinala niya tayo sa kanyang piling. Dahil ganun po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa atin. Maging ang sanlibutan ko, gusto niyang makuha. Pero dahil ang sanlibutan ko, ang pusang lumalayo sa pag-ibig ng Diyos. Para maligtas po, mas pinili pa po nila yung makasanlibutan na pamumuhay. Amen. Sabi po sa Roma 15:1-2, tayo yung malalakas sa pananampalataya. Tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag manatili sa pansariling kasiyahan lamang ang ating iniisip. Sikapin natin lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kalalakas ng ating pananampalataya. Amen po! Hallelujah! Napakasarap namin po ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin to. Sabi nga, araw at gabi, ano makakamit natin? Tayo po ay magtatagumpay sa ating buhay. Amen po. Next po, to remember the example of Christ, Pilipos 2:5-11 po. Sabi po, ang halimbawa ng pagkakumbaba, ito po ay nahati sa dalawa, kaisipan ni Kristo at pagkahamay siya kay Kristo. Amen. Napakanda pong pag-aralan po yung salita ng Diyos sapagkat dito po naubos yung oras ko sa verse na to. Sabi po, isipin mo yung interes ng iyong kapwa bago ang sarili mong interes. Amen po. Kasi po ito po yung isa sa mga utos ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya nga isipin mo ang interes ng iyong kapwa bago ang interes mo. Hallelujah. Na tunay nga kung hindi na po natin babasahin, kayo na lang pong basa sa Pilipos 2:5-11 po, i-share ko na lang po. Na kailangan po magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. Balik po tayo sa Pilipos 3-4. Sabi po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pag-aangat ninyo magitan niyan. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit sa iba ang inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ito po yung kaisipan ni Kristo. Na pagmalasakitan po natin yung ating kapwa. Hindi po yung ating sarili. Hallelujah, Lord Jesus. Bigyan po natin ng importansya yung mga nakapaligid sa atin. Lalong-lalo na yung walang inaasang kundi ang Panginoong Kristo. Sila po ang ating hanapin para itaas sa Panginoon. Ilapit sa Panginoon, hindi po yung ating sarili. Kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, pero hindi nakikita sa iyo ang pagpakumbaba. Paano yun? Kristiyano ka pero hindi nakikita sa atin ang pagpakumbaba. Dapat makita sa atin dahil ang Panginoon po ang ating halimbawa. Siya po ang unang nagpakumbaba. Bilang isang mga Kristiyano, dapat makita po sa ating buhay ito, yung pagpapakumbaba po. Kailangan natin taglayin ang kaisipan ni Kristo. Ito po yung halimbawa na ibigay sa atin. Yung kaisipan ni Kristo. Pag malasakita natin ang ating kapwa,
Upang magkaroon ng pagkakaisa, kailangan may pagkumbaba. Kung walang pagpakumbaba, walang pagkakaisa ang iglesia. Ayon kay Pablo, ang pagpapakumbaba ay pagpapalaya. Hindi ito iisipin ang iyong sarili ay higit na iisipin ang kapatiran kaysa iyo. Pero minsan iniisip natin mas magaling tayo sa ating Papa. Pero mali po yun. Ito po yung ginagawa ng kaaway na linglanin tayo. Kaya nga po tayo may Bible reading para alam po natin yung salita, para ma-share po natin sa ating mga kamag-anak, kapamilya, at sa malayong kapamilya. Ito yung gusto ni Kristo, yung pag-iisip na nasa bawat puso, bawat mananampalataya. Hindi ito nagpapakita ng kahinaan kung ikaw ay nagpapakumbaba, pagkos ito ay nagpapakita ng ikaw ay may pagpipigil sa sarili. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu. Amen po. Kailangan puspos ka ng banal na Espiritu bago ka magpakumbaba. Paano po yung walang banal na Espiritu? Paano sila magpapakumbaba? Ito po yung mga makasanlibutan. Dahil sa sarili nating kakayahan, di tayo magpapakumbaba. Isipin mo ang interes ng iyong kapwa, hindi yung interes mo. Yan ang halimbawang ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi po sa John 13:12-15 po, ito po isang halimbawa ng pagpakumbaba na ginawa ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. Na maugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sapag. Siya'y nangusap sa kanila, maunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko? Inawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga iyo. Dahil ako'y Panginoon at guro ninyo ay naghuhugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan. Amen. Nakita po natin ang Panginoon natin na talagang nagpakababa siya. Inugasan niya ang mga disipulo ng mga paa. Sabi po, o titignan natin, walang nagkusa sa mga disipulo maghugas ng paa ng kapwa nila disipulo. Ito ang ginamit ng Panginoon Jesus na pagkakataon para maipakita kung anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Bilhin ninyo kanilang guro, kanilang Mesiyas, yumuko, at hinugasan ng kanilang mga paa. Amen po. Yan ang sinabi ni Pablo na pagpapakumbaba na dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano. Amen po. Alam naman natin kung manonood tayo sa mga TV, makikita po natin to. Hindi po yung ito sinasabi na paglabas natin, hugasan po natin yung ating mga kaibigan. Hindi po. Ito po yung halimbawa na ginawa ng Panginoong Jesus, yung pagpapakumbaba. Pagamat sa Diyos, siya ay Mesiyas. Ginawa niyang halimbawa ang kanyang sarili para po sa mga disipulo. Amen po, sabi po sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Amen po. Sinabi ni Jesus, siya ay maamo, siya ay mababang loob, siya ay magpakumbaba. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero di nakikita sa iyo ang mababang loob at maamo at magpakumbaba, kapatid, may problema. Ano po yun? Yan ang dapat na makita sa atin yung katangian ng Kristiyano ay ang pagpapakumbaba. Bilang isang Diyos, nagpakumbaba siya. Naging tao. Pumunta si Jesus sa lupa para hindi maging boss o isang hari. Pumunta siya para maging alipin. Pumunta siya hindi para maglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Amen po. Ang paghamak kay Jesus sa Filipos 2:6-8 po. Amen po. Basahin po natin Filipos 6 na tunay na makita natin dito. Nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus,
At dahil dito siya ay lubusan tinaas ng Diyos at ibinigay sa kanyang pangalang higit sa kanyang pangalan. Amen po. Sabi po sa 1, balikan po natin para makita po natin kung ano po yung katayuan ng Panginoong Yesus nung siya po ay nasa langit bago po siya bumaba dito sa lupa. Basahin po natin yung 1, 2, 3. Okay. Amen po. Sabi po, nang pasimula pa ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama ng Diyos. Siyang nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Amen po. Dahil sa salita, nalikha po tayo. Na tunay nga, ito po ang hangarin ng Diyos. Amen po, sabi pa po ni Apostol 1 sa 1:18, dito niya po inano talaga yung kanyang pagka-Diyos. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya'y pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Amen po, ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesus ay Diyos. Na tunay nga, kasi po marami po nagsasabi na nang bumaba ang Panginoong Kristo rito, siya po ay naging tao. Tama po, naging tao. Pero hindi po nawala sa kanya yung pagka-Diyos. Bagkus na ipatong po sa kanya yung anyong tao. Amen po, basahin po natin yung Hebrew 1:3. Sabi po, mga anak, ang maningning na sinag ng Diyos kung ano ang Diyos ay ganoon din ng anak. Siyang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan salita. Pagkatapos yung linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya yung upo sa kanan ng makapangyarihan Diyos doon sa langit. Amen po. Na tunay nga na hallelujah. Maliliwanag natin po yan sa susunod ng mga verse. Sabi po sa Colossus 1:15 hanggang 17 po. Sabi po, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha lahat ng nasa lupa, nasa langit, nakikita man o hindi, pati ang espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Para sa Kanya, siya rin ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay mananatili nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Amen po. Natunay nga si Jesus ang wangis ng Diyos na hindi nakikita. Pero po kung ihanap po natin sa ibang reliyon, sabi po ng INC, si Kristo ay tao lamang. Amen po. Kung di po natin alam ang kanyang salita, tayo po ay malililang ng pangaral po. Alam naman natin sa kalimutan ito, marami mga false teachers na tunay nga nililigaw ang mga mananampalataya para mailayo sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sa Muslim po, si Jesus ay isang propeta. Kung ano ang Diyos ay likha sa Panginoong Yesus, si Jesus ay Diyos. Na tunay nga kung titingnan natin sa Muslim, binanggit siya lang po ay propeta. So kung di po natin alam ang salita ng Diyos, tayo po ay maliligaw. Kaya mayroon po tayong Bible reading. Salamat sa ating pastor na ginagamit para i-share ang word of God, para magpasa tayo, magkaroon tayo ng salita sa ating puso at may pamuhay natin sa araw-araw na ating pamuhay. Amen po. Sabi po sa Filipos 2:7-8, sa halip pusang niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at maging katulad ng isang iliping ipinanganak siya ng tulad ng karaniwang tao nang si Kristo'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, ito man ay kamatayan sa krus. Amen po. Na tunay nga, nung bumaba ang Panginoong Yesus, sinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Pero nung bumaba siya rito, Diyos po siya. Pinatong lang po sa kanya yung anyong tao. So ito po yung dapat maunawaan ng bawat Kristiyano. Nang bumaba po ang Panginoon sa Kristo dito sa lupa, siya po ay Diyos. Nagkatawang tao lang po. Amen po. Ginawa niya ang kanyang sariling walang kabuluhan, ang kanyang sarili para maging tao.
bilang basta tao, pinakamababang uri ng tao, bilang alipin po. Ginawa yun ng Diyos na maging tao. Tingnan po natin. Ang Panginoong Hesus, lahat ng karangyaan, lahat ng kapangyarihan nasa Kanya, nasa langit. Nung bumaba sa Kanya, bumaba siya sa lupa. Siya'y namuhay na isang mababang uri ng tao. Alipin pa yung pinili niya. Siya'y pinanganak sa sapsapan po. Hindi po siya namuhay ng mga niya. Siya po'y naghirap, nagdusa para ibigay ang kanyang sarili. Para sa atin po. Well, di ba napanood natin last week yung Passion of Christ? Nakita po natin yung hirap at pagod, pasakit na dinanas ng Diyos na dapat tayo ang gumagawa nito. Tayo ang sumalo ng galit ng Diyos. Pero sa pag-ibig tayo ng Diyos, tinanggap niya yung galit ng Diyos, yung kasalanan ng sanlibutan, dala-dala niya para lang pumaligtas tayo. Ganun po kabuti ang Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, yung katangian bilang Diyos, nasa Kanya pa rin ang katangian ng Diyos. Hindi po nawala yung Kanyang pagka-Diyos. Ang nadagdag lang po sa Kanya, yung magiging ng tao. Sabi po sa 1:17:4-5, "Inahayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig." Amen po. Ano ba yung sinuko ng Panginoon bago siya bumaba rito sa lupa? Yung kalwalatian po, yung glory, binigay niya sa Ama. Ito po yung iniwanan ng Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Nakita po natin yung Matthew 17:1-2. Ito po yung transfiguration ng Panginoon at nasaksiyan ng kanyang mga alagad, si Jesus, na tunay nga ang kanyang mga alagad na nakasaksi yung pagbabagong anyo ng Panginoon. Talagang siya'y nakasisilaw, isang busila sa kalangitan na tunay nga nagniningning. Si Pedro, Santiago at Juan. Nakita nila yung pagpapalitan nyo ng Panginoon. So ito po yung iniwanan ng Panginoon para pumunta siya rito para batayin yung kung ano po ang dadanasin niya. Para po masunod ang kalooban ng Diyos, hindi po yung kalooban. Hallelujah. Nang bumaba si Jesus sa lupa, ipinatong sa kanya ang anyong tao at isinuko niya ang kanyang kalwalatian para maging tao, para ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Ipinanganak siyang mahirap sa isang sapsaban at di siya namuhay ng marangya, isang mahirap ang kanyang mga magulang. Alam natin na magulang niya ay isang karpintero, ang nanay niya ay isang crane housewife po. Dinanas niya ang lahat ng hirap. Hallelujah. Sabi po sa 2 Corinto 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon. Mayaman siya, mas pinili niya po yung mahirap para po tayo maging mayaman sa kanyang salita. Hallelujah. Ang nakalulungkot pa, namatay siya na isang kamatayan para lang sa isang kriminal. Ang kamatayan sa krus. Ito po ay hindi nararapat sa Panginoon. Dahil ang kamatayan sa krus ay para lamang po sa isang kriminal. Pero hindi po ito tinanggayan ng Panginoon. Tinanggap niya na mamatay sa krus. Sapagkat hindi pa nga siya nililitis. Gusto na ng mga tao na siya'y mamatay. Ipako sa krus. Bakit gano'n po makasalibutan? Sapagkat hindi po nila alam ang salita. Tayo po na binigyan ng kaunawaan para malaman sa liksikin ng kanyang salita. Natunay nga, ito po yung hangarin ng Panginoon para sa atin. Yung kamatayan niya sa krus, hindi po nararapat sa Panginoon. Hallelujah.
Pero isang katotohanan na gustong maintindihan ni Jesus, si Jesus ay bumaba sa mundo. Di nawala ang kanyang pagiging Diyos. Si Jesus ay narito sa mundo. Siya ay Diyos at tao. In the same time, si Jesus ay fully God and fully man at the same time. 100% na Diyos, 100% na tao po. Dapat po maunawaan natin itong mga Kristiyano po. Hindi po natin dapat pamarisan yung paniniwala ng makasanlibutan. Siya'y pangkaraniwang tao at ang banal na Espiritu pumunta sa kanya. Siya ay nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Sabi nila, ang nagtuturo ng gatong katuruan ay pareho tayo ni Kristo dahil ang Espiritu nasa kanya ay nasa atin na rin. Kaya na natin magpagaling at bumuhay ng patay. Iyan ang nakataktakot ng katuruan. Kung di natin alam ang salita ng Diyos, tayo po ay maliling lang. Amen po. Ang Panginoong Jesus lang po ang may karapatang magpagaling, bumuhay ng patay. Tayo po bilang isang mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng kapangyarihan para magpagaling. Abutin natin ang ating mga kapatid. Amen po. Hindi para sa kalawang po kung ano po ang ginagawa ng Panginoong Jesus. So binigyan po tayo ng tutularan ng Panginoong Jesus po. Natanging siya lang po ang halimbawa na ibinigay para po sa mga Kristiyano po. Ito po yung hindi tinanggap ng sanlibutan ang Panginoong Jesus. Na dapat po sila ang maligtas. Dahil sa kahabagan ng Diyos, yung kanyang salita, in-scattered niya sa mga Griego, sa mga Hentil. Malaya mo o hindi. Mahirap o mayaman. Mapalad tayo dahil natanggap po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Na siya pong lingkod ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Tignan po natin na kung tayo po manonood sa TV, makikita natin na maraming maling katuruan. So, salamat sa ating mga pastor na nandiyan po yung salita ng Diyos na araw-araw niyang ibinibigay para mapalahanan tayo, para hindi tayo maliligaw ng sanlibutan na ito. Sabi nga, ang alipin ba ay may karapatan? Wala po. Nang pumunta siya rito sa lupa, di para magkari-harian, hindi para maging hukom. Pumunta siya para maglingkod sa mga walang kwenta tao. Sorry po sa salita ko. Dahil sa ating mga kasalanan, pero ginawa na yun para sa ating lahat. Tignan po natin yung pagpakumbaba ng Panginoon para maligtas po ang sinuko. Ang Diyos na naging tao, doon pa lang hinamak na siya. Pero pinili niya iyon para sa ating kaligtasan po. Nandun po yung pagkahamak ng mga tao. Nakita naman natin po yung pinanood natin. Hindi pa nililitis. Resistensya na po. Kamatayan. Sorry. Amen po. Sabi po sa Marcos 10:45 po. Pagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang maglingkuran kundi maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Alam niyo, ano ang pagkakaiba? Wala siyang kasalanan. Tayo po, punong-puno ng kasalanan. Siya yung walang kasalanan ay ibinilang ng makasalanan para sa atin. Dapat tayo tumanggap ng galit ng Diyos. Sino tumanggap? Ang Panginoong Hesus. Na walang kasalanan, binigyan ng kasalanan. Na dapat tayo po ang nagpata. Tayo po ang nagpasal ng krus. Tayo po ang sumalo ng galit ng Diyos. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Hesus, sinalo niya po lahat po. Hallelujah. Ibinigay ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami. Siya'y nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Dinanas ng Panginoong Hesus. Oras ang ibinilang, alam ninyo, pagpako sa krus na hanggang sa kauli-uli ang niyang hininga
Siya ay naghirap. Yan po ang dinanas ng Panginoon Jesus. Amen po. Kasi po kung titingnan natin yung paghihirap po talaga ng Panginoon Jesus, hanggang sa kahuli-hulian ng kanyang hininga, na ando po yung paghihirap. Hindi gaya ng iba na kung gusto mo na ikaw ay mamatay, iba yung ibibigay sa'yo. Isang putok lang, patay ka na. Pero ang Panginoong Jesus po, hindi po. Unti-unti, paghihirap na dinanas niya dahil po sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Sabi po sa Marcos 27:46, Hallelujah. Eli, Eli, lema sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Amen po, ito po yung tagpo na tulay nga na hindi po siya pinansin ng Ama. Bakit po ang nakikita sa Kanya yung kasalanan natin? Doon galit na galit ang Panginoon yung sa kasalanan na nakapulapul po sa Panginoong Yesus sa kabila ng lahat. Ito po yung isa sa mga 7 last word po na maririnig natin sa labas po. Hallelujah. Sabi po sa unang Pedro 2:23, tumahimik lang ang ating tagapagligtas. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagsalita. Bakit? Alam niya ang mangyayari ito para maligtas ang mga tao. Dahil kung di na pa rin ito, tayo ay walang kaligtasan. Siya ang korderong walang bayad ng kasalanan para maging kasalanan. Amen po. Matunay nga, ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Sinalo niya ang galit ng Diyos para sa ating kasalanan. Sakit at hirap ang dinanas niya. Nauna siya magdusa para sa atin na tayo ay makibahagi sa kanyang paghihirap ng Panginoong Jesus. Ito ay isang pribilehiyo para sa ating mga Kristiyano po. Amen po. Natunay nga sabi po sa Pilipos 2:11, kakaibang kalakilaan matapos ng matinding kahiyan, humiliation and exaltation po. Natunay nga na makikita natin sa Pilipos 2:11 yung kakaibang kadakilaan matapos ng matinding kahiyan. Ang pagkakumbaba ay konektado sa katotohanan, sa pagtataas at pagdadakila. Ito po ay isang matinding katotohanan at prinsipyo na tunay nga nakita natin. Kasi po yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito po ay patunay na nakuha po ng Panginoon sa Kristo yung gusto niya mangyari po sa sanlibutan. Siya po yung lubusang itinaas, exalted, itinaas ng Diyos sa sobrang tinding pagtataas. Sabi nga po sa Gawa 2:32, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito. Muling pagkabuhay, the Lord resurrection po. Siya ay anak ng Diyos. Marami nagsasabi, sila'y suko, sila ay Mesiyas. Nasaan na po sila? Sila po ay namatay na, hindi po nabuhay. Pero kung ang Panginoong Hesus ay nagkasala, hindi po siya mabubuhay. Nasaan na yung mga nagsasabing sila ay Mesiyas, sila ay mga suko? Patay pa rin po sila. Pero ang Panginoong Hesus, siya po ay muling nabuhay. Dahil ito po yung katagumpayan na binigay sa kanya ng Panginoon. Sabi po sa Hebrew 4:14, kaya nga magpakatatag kayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapulong pari na pumasok sa kalangitan. Doon mismo haharap sa Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus, ang anak ng Diyos. Amen po. Pag-akyat sa langit, ascension po. Ang una po, resurrection. Ang pagkabuhay ng muli, ascension, ang pag-akyat sa langit. Ito yung bilang tanda ng pagbabalik niya sa kanyang kalwalatian. Kung paano siya bumaba, ganun din siya aakyat sa langit. Nakita po natin, noong una po, ipinakita kung paano bumaba ang Panginoon sa Kristo. Inubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ngayon po, ibinigay ng Diyos yung pagtataas at pagdadakila
dahil sa katagumpayan po ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa Gawa 2:33, pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu. Ito ang kanyang ibinuho sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Ang pangatlo po, koronasyon po. Amen po. Ito ang nagbigay sa kanya ng koronasyon. Yung the right hand of the Lord, ito po yung simbolo ng kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah po. Sabi po sa Gawa 5:31, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanang bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan anang sa gayon makamit nila ang kapatawaran. Intercession po. Sabi po nung una, resurrection at muling pagkabuhay. Ascension po. Pag-akyat sa langit, koronasyon. At ang pang-apat po, intercession po. Hallelujah. Na tunay nga, sa atin po pwede rin po mangyari ito. Na tayo po, pag tayo ay namatay, ay muling mabubuhay sa kalangitan po. Tayo po ay aakyat. Tayo po ay kokoronahan sa ating mga ginawa dito sa lupa. Kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin, dapat ito makita sa atin. Pero po yung pang-apat na intercession, ito po ay wala na. Ang kapatawaran ng kasalanan. Dahil ang lahat na mapupunta po sa langit malinis na. Hallelujah. Gusto po po natin mapunta ron? Amen. Sapagkat ito po ang gusto ng Diyos sa bawat sa mananampalataya. Mga kasama niya na magpupuri, magpapasalamat sa kanyang dakilang pangalan sa kataas-taasan. Hallelujah. Na magkatawang tao ang Panginoong Hesus. Siya po'y 100% na Diyos. Siya po'y 100% na tao. Sa pagtataas, sa pagdadakila sa Kanya, siya'y tumanggap ng wala pa sa Kanya noon. Amen po. Kung di po siya nagkatawang tao, hindi niya po matatanggap yung mga bagay na wala pa po sa Kanya. May mga pribileyo na ibinigay at tinanggap sa Panginoon nang siya'y magkatawang tao na hindi niya nakuha. Kung di nagkatawang tao, di niya makukuha ang mga bagay na wala pa po sa Kanya. Ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, siya ay nagdusa, siya ay naghirap, di niya dadanasin kung siya ay God man. Kung siya ay naging Diyos, di siya maghihirap at di siya magdurusa. Hindi po. Dahil siya po ay nagkatawang tao, God man, ay tatanasin niya po talaga yung hirap at dusa. Pero kung Diyos po siya, hindi niya mararanasan ng hirap at pagdurusa na dinanas niya nung siya po ay tao. Totoo na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Ang Panginoong Hesus ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Nung magkatawang tao siya, siya ay Diyos. Anak ng tao, siya'y dumanas ng hirap at so katulad ng dinadanas po ng mga tao. Ang pribileyo na maging kataas-taasan, maging intercessor natin sa mga kasalanan, ang tawag sa kanya sa libro ng Hebreo ay interceding high priest. Siya ang namagitan sa gitna natin, kaya siya ang tumanggap ng parusa sa mga kasalanan natin. At dahil dito siya lubusang tinaas ng Diyos, ibinigay sa kanya ang pangalan at higit sa lahat. Sobrang masunurin, sobrang tapat ang Panginoong Hesus sa lahat ng ginawa niya. Amen po. Ano ang pangalang ibinigay sa kanya? Siyempre po, kung babasahin natin, ibinigay sa kanya, Hesus. Pero ito po'y taglay-taglay niya na, yung pangalan na ito. Sabi po sa Hebrew 1:4, ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. Amen po. Ang unang pangalan po na ibinigay sa kanya, alam naman po natin, basahin na lang po natin sa Matthew 1:21 na siya po pinanganak na pinangalan ng Jesus. Sa Isaiah 45:21-45,
Nalaman naman natin yung pangalan na kanyang ibinigay sa kanya. Sa Lucas 2:11 po, kayo na po ang magsaliksik. Sa 1:13, 12-14 po, yan po yung supporting verse na ibinigay sa kanya ng Panginoon Jesus yung pangalan. Sabi po sa Pilipos 2:10 po sa verse natin, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Amen po. Binanggit po rito, nasa langit. May dalawang grupo po na nasa langit. Ang mga anghel at mga namatay na santo po. Ito po yung mga mananampalataya po. Na ngayon po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos. Nasa lupa po, ito po, tayo po yung mga babae at lalaki po. Ang mga Kristiyano na sumasamba sa Diyos, ang lahat ng tao ay luluhod sa Panginoong Yesus at pagdating ng araw, lahat ay luluhod sa Panginoon kahit anong reliyon mo. Lahat ay luluhod. Darating po yung time na luluhod lahat. Kahit ano pa ang reliyon. Ano pa? Sabi po, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa po. Ano po ang mga nasa ilalim ng lupa? Mga demonyo. Hindi kumikilala sa Diyos kung hindi tumanggap po sa Panginoon Jesus. Yun po. Nung namatay ang Panginoon Jesus, alam naman natin na siya po ay bumaba sa kailaliman para ipahayag po ang kanyang katagumpayan. Hallelujah. Sabi po sa unang Pedro 3:18-19 po, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga kasalanan upang hirap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilan po. Ito po yung mga hindi tumanggap po sa Panginoong Kristo. Ito po yung mga nasa ilalim po ng lupa. Darating ang araw na lahat ng tao ay luluhod sa Panginoong Hesus. Amen po. Sabi po sa verse natin sa Pilipos 2:11, at para sa kalulhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Amen po. Sabi po sa 1:5-23 po, upang maparangalan ang lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sama, ang hindi nagpaparangal sama ay hindi nagpaparangal sama sa nagsugo sa anak. Amen po. Ang bawat tao ay nagpapahayag na siya ay Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Darating ang araw ang lahat ng tao ay luluhod sa Panginoong Hesus. Kung ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, paano makikita sa buhay natin? Kailangan magkaisa tayo, magpakumbaba sa salita ng Diyos at magpahayag ng kanyang salita. Kailangan natin isuko ang ating buhay. Dapat magkaisa tayo sa paghayo sa salita ng Diyos. Ang ating ehemplo na ibinigay ng Panginoon, ang Panginoong Hesus, na siya po ang dapat natin tularan. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ang ating Panginoong Hesus, ang siya po ang ating ehemplo. Pilipos 2:12-15. Limited yung oras natin. Tinawag sa kalinawagan upang maging tagapagdala ng liwanag. Na tunay nga kung babasahin natin po yung Pilipos 2:12-15. Ito po yung nilalaman. Tinawag sa kalinawagan upang maging tagapagdala ng liwanag. Pagubilin at may responsibilidad bilang isang Kristiyano upang maging makabahagi tayo sa kanyang salita po. Amen po. Hallelujah, Lord Jesus. Ang pamantayan o standard ng ating pagsunod ng mga Kristiyano sa pagkapanginoon ng Panginoon Jesucristo nakabatay sa pamamagitan ng sanlibutan. Ang pamantayan o standard ng Kristiyano pagdating sa pagsunod sa Diyos, ang Panginoon Jesucristo. Binigyan po tayo ng pamantayan, ang Panginoon Jesucristo. At ipinakikita ang halimbawa sa pagsunod, ang Panginoong Jesus. Ang
Sino mang itinutulong pamamaraan ayon sa pagsunod, batay sa kasulatan. Ang importansya ng pagsunod, the Lord's importance of obedience to the Lordship of Lord Jesus Christ. Isang pagsunod na may katapatan tulad ipinakikita ng Panginoong Hesus, Yeso Kristo sa kanyang Ama, at siya namang isinasagawa ni Pablo nung siya po'y sumulat para sa atin noon at sumulat ngayon para sa atin. Itong sulat. Hallelujah! Upang mangaral ng magandang balita si Yeso Kristo at itinuturo niya sa mananampalataya sa mga Pilipos bilang matapat na tugon ni Pablo sa utos ng Diyos. Ang kautusan niya ay nag-uugnay sa mga hentil para maligtas po. Dahil si Pablo po ang ginamit para sa mga hentil makakilala po sa Panginoon. Sabi po sa Roma 1-5, sa pamamagitan niya tinanggap natin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hentil ay sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Mas mataas na antas na pagsunod kaysa dating nakikita sa inyo. Sabi nga, mag-devotion ka, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia at humingi ng tulong sa Diyos para ilayo sa mga kasalanan. Sabi po sa Hebrew 5:8, kahit na siya anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis po. Amen po. Sabi po sa verse natin sa Pilipos 3:13-14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginawa ko. Nililimit ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong marating. Magpatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtan ko ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang buhay na hahantong sa langit. Amen po. Natunay nga, ito po yung pag-ibig ng Diyos. Dapat po kung ano yung goal natin, ito po yung maging halimbawa sa ating buhay. Yung goal na gusto ng Panginoong Hesus ng katagumpayan sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, I'm finished. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Hallelujah. Natunay nga dapat tayo po ay mananagumpay na. Nasa atin na yung katagumpayan dahil ito po yung nakamit na ng Panginoong Hesus. Ibinibigay po sa atin yung ministeryo sa bawat sambang nanampalataya po na ipahayag po ang salita ng Diyos. Amen po. Kapag ang oras po natin ay limited, pagpatuloy na lang po natin po. Na sabi nga po sa ating verse, kung tunay nga tayo po ay nagsisikap, nilimot po natin yung mga nakaraan natin, harapin po natin yung kung ano po ngayon. Kung ano po ang gusto parating ng Panginoong Jesucristo para marating po natin yung goal natin sa ating buhay, yung katagumpayan po para maibigay natin sa Panginoong Jesus. Ito po yung gusto niya para sa atin po. Amen. Hallelujah. So, hanggang dito na lang po tayo. Yung hindi po natin nabanggit na marami po Kasi sa sobrang haba po, meron pa pong 12 hanggang 30 po. So, let's pray po. Father God, salamat po sa iyong salita. Maunawaan namin ang iyong mensahe para sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, ikaw ay nagkatawang tao para sa amin. Nabuhay na isang alipin, namatay sa krus ng Kalbaryo, pamatayang hindi nararapat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa muling pagkabuhay mo at nado ng katagumpayan na pinagkakalaw mo sa bawat isang Kristiyano, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa amin. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon,
na ikaw ay bumaba dito sa lupa, ikaw ay Diyos, hindi po tao. Gaya ng mga naririnig po namin sa sanlibutan ito. Lord, salamat po sa katotohanan na ipinarinig po sa amin, ipinakita, na tunay nga na ikaw po ang tunay na Diyos, 100% na God, 100% na tao. At sinunod mo ang kalooban ng Ama para sa ikalulahati, Panginoon, ng ating Ama. Lord, salamat po sa iyong salita. Patuloy mo i-bless, Panginoon, ang bawat sa nakarinig po, Panginoon, ng iyong salita sa Pilipos, Panginoon. Chapter 2, Panginoon, 1 hanggang 11. Salamat sa Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ikaw po ay nabuhay. Ikaw po ay umakyat sa langit, Panginoon. Ikaw po ay kinoronahan. Ibinigay sa iyo ng iyong sama muli ang iyong kalwalatian, ang glory, Panginoon, na dapat sa iyo lamang, Panginoon. Ang pagpapatawad ng kasalanan, Panginoon. Ito po ay naunawaan namin. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding sa aming pinakaloob mo sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tunay nga itanim mo sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon, yung salita upang maging gabay namin sa araw-araw namin pamumuhay. Lord, salamat po, ito'y mong bawat isa na ibahagi ang iyong salita, Panginoon, sa aming mga kapamilya, kapatid at kapitbahay, kaibigan, upang sila rin po ay makarinig ng yung salita na nagbibigay buhay at kaligtasan sa bawat isa. Lord, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Lord, balutin mo na yung kapangyarihan ng bawat isa upang ang tunay na yung salita ay maramdaman namin, maranasan namin sa aming pamumuhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, ikaw po ay mabigyan namin ng kalwalatian, maitaas sa iyong pangalan sa kalagitnaan ito. Maraming salamat po na tunay nga ikaw po ang aming Diyos na papupurihan sa aming mga buhay, sa kapangyarihan ng Ama, sa pagliligtas ng anak, at sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.